Binuksan ang nagdaang linggo ng balita mula sa politika. Mariing itinanggi ni Senator Alan Peter Cayetano na may kinalaman sa pag-agaw ng kapangyarihan ang kanilang paninindigan sa Senado. Anya, hindi ang liderato ang tunay na sentro ng sigalot sa mataas na kapulungan. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Cayetano na kung simpleng labanan lamang para sa pagiging Senate President ang issue, maaari itong maresolba anumang oras sa pamamagitan ng boto ng mayorya ng mga senador. Iniimbestigahan naman ng Office of the Ombudsman ang magkapatid na sina Senator Mark Villar at Senator Camille Villar kaugnay ng pagkaantala sa konstruksyon ng LRT-1 Extension Project sa Cavite. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso na magtipon sa isang special session. Layunin nitong agarang talakayin at maipasa ang mga prioridad ng panukalang batas na may kinalaman sa social protection, education at kalusugan. Bahagi rin ito ng pagsisikap ng pamahalaan na matugunan ang mga hamon sa enerhiya at ang epekto ng mga kalamidad sa bansa. Pinagpapaliwanag ng Department of Labor and Employment o DOLE si Ateneo basketball coach Tap Baldwin kaugnay ng umano'y kawalan ng kinakailangang permit sa Pilipinas. Itinakda naman sa Hunyo 29 ang formal na pagdinig sa usapin. At kahit nagbitiw na bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles, hindi pa rin ligtas sa investigasyon ng Department of Labor and Employment o DOLE si Coach Tab Baldwin. Iginiit ni Labor Secretary Francis Tolentino na magpapatuloy ang pagsisiyasat sa umano'y kakulangan ng permit ni Baldwin para magtrabaho sa bansa. Humarap sa National Bureau of Investigation o NBI ang 11 manlalaro ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team bilang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adeli noong Hunyo 8. Daang-daang katao naman mula sa iba't ibang grupo ang nagmarcha sa Mendiola para manawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik sa Moro Islamic Liberation Front o MILF ang pamumuno sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Nanawagan naman si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa Kongreso na ilaan ang 14 na bilyong piso mula sa maintenance and other operating expenses ng House at Senado para sa food packs para sa mga biktima ng sakuna o bigas para sa bawat pamilyang Pilipino. Inihayag naman ni Ombudsman Boying Rimulya na umakyat na sa mahigit 200 ang iniimbestigahan nilang reklamo kaugnay ng mga umano'y anomalya sa flood control project sa bansa. Matapos namang madawit sa umano'y irregularidad kaugnay ng flood control projects, mariing itinanggi ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga paratang laban sa kanya. Naghahanda naman ito na magsampa ng kaso hindi lamang kontra sa mga nag-akusa kundi maging sa mga sinasabing nasa likod ng operasyon. Muling binigyang diin naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paninindigan ng kanyang administrasyon laban sa katiwalian. Ginawa niya ang pahayag sa gitna ng joint press conference kasama ang German President sa palasyo ng Malacanang. May pahayag din si Marcos sa posibilidad ng military cooperation ng dalawang bansa. Naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema ang Cayetano Block para ideklarang null and void ang Senate session noong Hunyo 3 kung saan itinalagang Senate President pro tempore si Senator Win Gatchalian. Gayunman, hindi kasama sa petitioner ng Cayetano Block ang mga senador ng paksyon na sina Joel Villanueva at Mark Villar. Pinatawan naman ng Sandigan Bayan ng preventive suspension si Senator Jinggoy Estrada. Ito ay may kaugnayan sa kanyang kasong graft. Sa inilabas na resolusyon ng Sandigan Bayan 2nd Division, suspendido si Estrada sa posisyon sa loob ng 90 araw. Sa oral arguments ng Korte Suprema, sunod-sunod na tanong ang ibinato ng isang maestrado matapos lumitaw sa ulat ng economic managers ng pamahalaan na maraming proyekto ang naaantala dahil sa kakulangan at delayed release ng pondo. May mga bagong ex-soldiers naman ang lumitaw sa isang forum para patunayan ang umano'y delivery ng mali-malitang kickback sa flood control projects. Umaasa naman ang kampo ng tinaguriang Brave 18 o ang mga dating sundalo na dating security aide ni resigned Congressman Zaldico na muli silang iimbitahan ng Senado upang maipagpatuloy ang investigasyon sa flood control anomaly.
Nakumpleto ng Gatchalian Block ang sapat na bilang ng mga senador na dumalo sa special session nitong Miyerkules, June 17 upang makabuo ng quorum. Kasunod ito ng pagdalo ni Senator Joel Villanueva na dating nasa paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Si Villanueva ang ikalawang senador na tuluyang umalis sa grupo matapos maunang humiwalay si Senator Cheese Escudero. Pero bago pa man talakayin ang mga mahalagang nakabimbing panukalang batas, ay naghalal muna ang Senado ng bagong Senate President. Kasama ang kanyang pamilya ay nanumpa si Gatchalian bilang bagong Senate President. Maliban dito, inihalal din bilang Senate President pro tempore si Senator Tito Soto III, habang Majority Floor Leader naman si Senator Zubiri. Senior Deputy Majority Leader naman si Senator J.V. Ejercito at Deputy Majority Leader naman si Villanueva. Sa kabila nito, binigyang linaw ni Zubiri na walang nangyaring pressure o pananakot kay Villanueva taliwas sa aligasyon ni Cayetano. May agam-agam naman ang legal counsel ng Brave 18 sa pag-upo ng bagong liderato ng Senado, lalo na sa investigasyon ng flood control anomaly. 4 na iba pang miyembro ng Brave 18 ang humarap sa investigasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y maleta delivery scheme. Muli namang humarap sa tanggapan ang dating sundalong si Johnny Buduan na una nang humarap noong nakaraang linggo. Sinimulan na ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte nitong June 18. Bahagya namang nagkaroon ng tensyon sa panig ng prosekusyon at depensa. May bago na namang nilulutong pangalan ang mayorya sa Senado para maging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang kinumpirma ni Senator Ping Lacson na isa sa mga kaalyado ni Senate President Win Gatchalian. Base sa plano ng Senate Majority, si Senator Cheese Escudero ang itatalaga nilang presiding officer sa impeachment court. Ayon kay Senator Lacson, may malawak umanong karanasan si Escudero sa paghawak ng impeachment trial. Ilang senador naman ang tinawag na tuta ng Malacanang ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Kabilang dito sina Senate President pro tempore Vicente Soto III at Senator Raffy Tulfo. Sa isang video message, iginiit ni Cayetano na mistulang sunod-sunuran umano ang ilang mambabatas upang isulong ang interes ng administrasyon. Umaasa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging maayos at maibabalik sa normal ang takbo ng Senado matapos mahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Kasabay nito, inanunsyo rin ng Pangulo na nakatakda ng palayain at pauwiin sa Pilipinas ang 24 na Pilipinong siyam na buwang kakulong sa Russia. Inimbitahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Russian President Vladimir Putin na dumalo sa East Asia Summit na gaganapin sa Pilipinas sa Nobyembre. Ginawa ng Pangulo ang paanyaya sa kanilang bilateral meeting sa Kazan, Russia. At ito ang mga balitang bumuo sa nagdaang linggo. Para sa patuloy niyang pagbabantay sa katotohanan, manatiling nakatutok sa SMNA News.